Ang pananaw nina Jean Calvin at Jacobus Arminius ay nagbibigay daan sa magkaibang teolohiya patungkol sa pagpili ng Diyos at malayang pagpapasya ng tao. Ang sabi ni Jean Calvin, ang Diyos ang pumili kung sino ang maliligtas at kung sino ang hindi. Bago pa man likhain ng mundo, ang pagpili ng Diyos ay nakabatay lamang sa kanyang soberanya, hindi sa anumang mabuting gawa o pananampalataya ng tao. Pinili niya tayo kay Kristo bago pa nilikha ang sanlibutan upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Ang sabi sa Efeso chapter 1 verse 4, ako ang nagpapakita ng habag sino mang nais kong kahabagan. Ang tao ay ganap na makasalanan at walang kakayahang pumili sa Diyos sa sarili nitong kakayahan. Ang pananampalataya at bunga lamang ng biyaya ng Diyos na ibinigay sa mga kanyang pinili. Ayon naman kay Jacobus Arminius, ang tao ay may kakayahang pumili o tumanggi sa Diyos sa tulong ng kanyang biyaya. Ang Diyos ay nagbibigay sa tao ng pagkakataon upang tanggapin o tanggihan ang kaligtasan. Hindi inalis ng Diyos ang malayang pagpapasya ng tao. Sa halip, tinutulungan niya itong magpasya. Ang pagpili ng Diyos ay nakabatay sa kanyang kaalaman kung sino ang maglalagay ng pananampalataya kay Kristo. Ang kaligtasan ay alok para sa lahat, ngunit ang tao ang nagdedesisyon kung tatanggapin ito. Ang pananaw naman ni Calvin ay nakatuon sa soberanya ng Diyos. Samantalang ang pananaw ni Arminius ay binibigyan diin ang responsibilidad ng tao sa pagtugon sa alok ng kaligtasan. Ang dalawang paniniwala ay patuloy na pinag-uusapan at pinagdudulugan sa theological na konteksto ng Kristyanismo. Bago pa nilikha ang sanlibutan, pinili na tayo ng Diyos kay Kristo upang maging banal at walang kapintasan sa kanyang harapan. Dahil sa kanyang pag-ibig, itinalagay niya tayo upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Ayon sa layunin ng kanyang kalooban, ang lahat ng ito ay sa ikakapuri ng kanyang maluwalhatiang kagandahang loob na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Ang Diyos ay may layunin para sa atin bago pa man tayo likhain. Hindi tayo aksidente. May plano ang Diyos sa ating buhay na nakatuon sa kabanalan at pagiging karapat-dapat sa kanyang harapan. Ang pagpili ng Diyos ay hindi nakabatay sa kanyang pag-ibig. Hindi natin ito pinaghirapan o kinita, kundi ito ay biyayang kanyang kusang loob na ibinigay. Ang ating pagkakakilanlan ay nasa pagiging anak ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Tayo ay naging bahagi ng pamilya ng Diyos at ito ang nagbibigay sa atin ng tiyak na layunin at pag-asa. Lahat ng bagay ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang ating buhay, kaligtasan at pagpapala ay dapat magbigay ng papuri at pasasalamat sa Kanya. Put your trust in the grace of God in Christ, for it is through His love and sacrifice that we are saved, not by our own works or efforts. His grace is sufficient to cover our weakness, strengthen our faith, and guide us in all things. Trusting in His grace means surrendering our fears, doubts, and burdens to Him, knowing that He is faithful to fulfill His promises and lead us into a life of purpose and eternal hope.